lumalala na ang kalamidad na nangyayari ngayon sa ating mundo. At maging ang Europe, napabalita ngayon mga sangkay na may malalang nangyari na ang mga tao doon mga sangkay ay halos hindi po makapaniwala. Hello, what's up mga sangkay? This is me, Sangkay Janjan. I'm back. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. At eto nga mga sangkay, matindi po ang nangyari doon sa Europe at eto po ang ating pag-uusapan ngayon. Sa maniwala man kayo o hindi, mga sangkay, talagang lumalala na po ang nangyayari sa ating planeta. Nakikita po natin na kung ano ang sinasabi ng mga scientist, mga sangkay, patungkol po sa kalagayan ng ating mundo, ay ito nga po ang aktual nating nakikita na maging ang ating bansa, mga sangkay, ay nakakaranas. Ang mga bagyo ngayon ay lubhang malala na dahil po sa tumitinding epekto nitong climate change. Dito pa lamang po sa Pilipinas, mga sangkay, makikita na po natin ang epekto nitong mga malalang extreme weather events na nangyayari sa ating mundo. Mismo ang ating bansa, mga sangkay, ay hindi po ligtas sa mga ganitong klaseng kaganapan. Nito lamang mga sangkay, naganap dito sa Pilipinas ang matitinding mga pagbaha. Dulot po nito mga extreme weather events na mismong tinukoy na po ito ng mga scientists na dahil nga po sa tumitinding climate change, eto na po ang malalang nangyayari ngayon sa ating planeta. Ginulat na naman mga sangkay ang mga balitaan sa buong mundo. Nung lumabas ang mga balita patungkol po sa nangyayari doon sa Europe, marami pong mga tao, mga sangkay, ang binulaga ng isang napakatinding bagyo. Maraming mga bansa doon sa Europe, mga sangkay, ang tinamaan ng isang napakalakas na bagyo na napakarami pong mga tao ang naapektuhan neto. Alam po natin sa Pilipinas lamang po ito nagaganap, pero mga sangkay, hindi po. Buong mundo ay nakakaranas nitong mga extreme weather events dahil nga po dito sa climate change, hindi po sa pananakot mga sangkay, pero ito po ang totoong nagaganap ngayon sa ating planeta na mismo mga scientist, sila po mismo ang nagsasabi na mayroon nga pong depekto na ngayon ang ating planeta dahil po dito sa climate change na tao din po ang dahilan. Sinira ng tao ang ating kalikasan, mga sangkay. Ngayon naman binabalikan po tayo. At maging ang Europe, isa pong mayamang kontinente, mga sangkay, nakaranas po ngayon ng isang matitinding kalamidad. Dinaanan po sila ng napakatinding bagyo at marami pong tao ang naapektuhan. At nakakalungkot mang ibalita ito, mga sangkay, marami rin pong mga tao ang sumakabilang buhay. Ayon po sa balita, ang bilang ng mga pumanaw na tao doon, mga sangkay, dahil po dito sa napakatinding extreme weather events ay umabot na po sa 19. Maraming tao, mga sangkay, ang naapektuhan. Marami rin pong tao ang hinahanap pa rin magpahanggang ngayon. Ang bansang Czech Republic, Poland at Austria, ito po ay ang matinding tinamaan, mga sangkay, nitong sinasabing napakatinding extreme weather events. At ngayon, mga sangkay, yung mga eksperto mismo ay nagpapaalala na may mas matitindi pang magaganap sa mga bansang ito at iba pang mga bansa dyan sa Europe. Ang bilang, mga sangkay, ay dumarami sa Poland na mga nawawala, mga sangkay, at pinaghahanap pa rin magpahanggang ngayon dahil po dito sa bagyong Boris. Maraming mga istruktura, mga sangkay, ang tinamaan ng matitinding mga pagbaha at libo-libo, mga sangkay, ang taong inilikas doon po sa Poland. Sa Austria naman, mga sangkay, ibinalita po ng kanilang local media na marami din pong tao ang naapektuhan at sinasabi pa po nila, mga sangkay, na may mga natrap pa raw dahil sa tumitindi at tumataas na tubig baha. Ang kanilang mga kabahayan, mga sangkay, ay napuno ng tubig at ang buong lugar ay nagmistulang dagat. Ganun din po sa Czech Republic. Libo-libong mga tao ang inilikas, mga sangkay, dahil po dito
sa matinding bagyo. May mga nawawala at may mga pinaghahanap pa rin magpahanggang ngayon. Tens of thousands sa mga tao, mga sangkay, ang inilikas sa kanilang mga kabahayan sa Austria, Czech Republic, Hungary, Romania, at Slovakia. Dahil po dito sa Storm Boris na nanalasa mga sangkay na nag-cause ng malaking damage at nagdulot ng mga matitinding pagbaha na ayon nga po sa kanilang balita, ito daw po ay ang pinakamatinding pagbaha sa loob po ng 2 dekada. At dinescribe mga sangkay ng Romanian mayor na ito daw po ay catastrophe of epic proportion. Ang malalang ulan mga sangkay nagdulot po ng mga matitinding pagbaha na dahilan kung bakit ang kanilang mga dam doon mga sangkay ay nagpakawala na rin, na nagdulot mga sangkay ng matinding pagdaloy ng tubig papunta sa maraming mga komunidad ng mga bansang ito. Kitang-kita naman mga sangkay sa larawan kung papaano na nalasa itong matinding bagyong Boris. Makikita po natin na pinuno ng tubig ang buong paligid. Kagaya rin po ito sa nangyayari dito sa Pilipinas na kung saan malala ang naging dulot ng pagbaha dahil po sa extreme na bagyo. Isang babae mga sangkay ang nagsalita doon po sa Austria at sinabi po niya na nirahan daw po siya sa kanilang lugar sa loob po ng 16 years at never daw po siyang nakakita ng ganong klaseng baha. Ngayon lamang daw po ito nangyari. Ayon po sa mga eksperto mga sangkay, extreme rainfall is becoming more common and more intense because of human-caused climate change na nangyayari po ito sa buong mundo, particularly in Europe at madalas mga sangkay maganap sa Asia na naaapektuhan din po mga sangkay ang Eastern North America and parts of South America, Africa, and Australia at marami pang mga bansa sa buong mundo. So sinabi po mismo ng mga scientists na ang mga ganitong klaseng extreme weather events ay magiging madalas at magiging normal at magiging common pa na ang ibig sabihin lamang mga sangkay, hindi lamang sa ngayon ito mangyayari, kundi magiging madalas pa. Dito sa Pilipinas, mga sangkay, kapag ka mayroon pong ganitong ganap na mayroong mga pagbaha, napupuno ang Metro Manila ng tubig mga sangkay o kung saan pang mga lugar, ang ibang mga tao ay ginagamit ito sa politika. Sinisisi ang gobyerno, pero mga sangkay doon sa ibang bansa, ganito na po ang kanilang naiisip. Ang dahilan ng weather event na ito o ang matitinding pagbaha o mga matitinding pag-ulan mga sangkay o ano pa mang mga natural disaster ay dahil po sa tumitinding epekto ngayon nitong climate change. Mas malawak po talaga sila mag-isip, mga sangkay. Hindi na po ito nagagamit sa mga usaping pampolitika. Talagang sinasabi po ng mga scientist, ng mga politiko at ng maraming mga tao na ang dahilan ay dahil po sa tumitinding epekto ngayon ng climate change na dapat po tayo mga Pilipino maintindihan po natin ang sitwasyon na ito. Dahil kahit gaano karami pang mga flood control system, hindi pa rin po maiibsan ang paglala ng sitwasyon ng ating planeta. Dulot po nito mga malalakas na ngayon na mga bagyo. Ibang-iba na kasi talaga ang panahon natin ngayon. Kung noon mga sangkay, ang signal number 1 ay isang pipitsugin lamang na pananalasa ng isang bagyo. Ngayon mga sangkay, tingnan nyo naman, signal number 1 pa lang, pero parang signal number 4 na ang lakas. Ganyan po kalala na ngayon ang epekto nitong climate change. Talagang hindi na mapigilan mga sangkay ngayon ang mga extreme weather events na nagaganap sa ating planeta. Hindi lamang po sa Europe, madalas nga po mga sangkay ay dito sa Asia. Nakikita po natin ito na pinapatunayan po mismo ng kung anumang mga impormasyon na inilalabas po nitong mga scientists. Talagang nagaganap na po ang sinasabi nitong mga eksperto na climate change na human-made. Ibig sabihin, tao lamang din po ang nakapaglikha ng ganitong klaseng kalalakas na weather events na nagaganap po sa iba't ibang panig ng ating mundo. At nakakalungkot mang isipin mga sangkay, pero kasama po dito ang Pilipinas. Kasama po ang ating bansa na nakakaranas nitong extreme weather events. At ito po mga sangkay ay simula pa lamang. Wala pa po tayo sa sinasabing simula ng matitinding mga kalamidad na mangyayari daw po ito
by 2030 kung hindi po maaagapan itong climate change. Pero mga sangkay, kung pag-uusapan din po natin ang sinasabi ng Biblia, tila baga tumutumbok po ito sa propesiya, sa banal na aklat na sinasabi po dito na bago po dumating ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay magaganap nga po mga sangkay ang kagaya na lamang po ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia, mga digmaan, sigalot ng mga bansa, pagyanig ng kalupaan, gutom sa iba't ibang panig ng ating mundo, paglaganap po ng iba't ibang klaseng karamdaman at paglaganap ng iba't ibang klaseng kalamidad na mismo ngayon mga sangkay nagaganap ito na kung tawagin extreme climate change. Sa panahon natin ngayon mga sangkay, wala po tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon lamang, no? Hindi po natin hawak ang nangyayari sa ating planeta. Talagang Diyos lamang po ang nakakaalam kung ano po ang mga susunod na magiging kaganapan sa ating mundo. Ang mahalaga lamang po dito mga sangkay, lagi po tayong maging mapagbantay sa mga extreme weather events na nagaganap. At higit sa lahat, manalig sa ating Panginoon, ipagdasal po natin ang mga nangyayari sa ating paligid na naway iligtas po tayo ng ating Panginoon sa anumang klaseng sakuna na paparating sa ating mundo.